isang bagay na hindi basta-bastang binibigay. Para itong pag-aani na hindi sapat ang pagtatanim lang. Kailangan mo itong alagaan kada araw mula sa binhi hanggang sa lumaki at mamunga. Ikaw kabarangay, ano ang gagawin mo kung ikaw mismo ang nakasira sa tiwalang pinaghirapan mong mabuo? Dear Papa Dudu, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig ninyo. Gusto ko lamang pong unahan ang lahat at ipaalam sa inyo na sinadya ko pong palitan ang pangalan ng mga tao na mababanggit para po mapanatili ko ang privacy namin. At tulad po ng pakiusap ko na kasama ng sulat na ito ay umaasa at nagtitiwala po ako na itatago ninyo ang identity ko. Simulan ko pong muli ang kwento ko sa pagpapakilala sa sarili ko. Itago nyo na lamang po ako sa pangalan na Francis. 36 years old na sa kasalukuyan at tubong Caloocan. Maaga po akong naulila sa mga magulang kaya natutong dumiskarte at sunggaban ng mga oportunidad sa paligid para makasurvive sa laro ng buhay. Nag-iisang anak ako ng nanay kong pumanaw noong elementary pa lamang ako. Ang papa ko naman ay nagkaroon ng pangalawang pamilya. 1 taon lang mula nang namatay si mama. Hindi na siya umuwi pa sa bahay at hindi na rin ako nagkaroon ng balita tungkol sa kanya. Pinalaki ako ng tita ko pero hindi nagtagal ay pumanaw din po ito. Kaya naman high school pa lamang ay nabuhay na akong hindi umaasa sa iba dahil iniisip kong darating din ang araw na maiiwan akong mag-isa, Papa Dudut. May maliit akong negosyo ngayon. Nagpiprint po ako ng mga tarpaulin, stickers at mga damit. Kapag sinipag ay nagbablog din po ako at kahit na hindi pa man ako gaanong kasikat, ay medyo marami na rin pong nanonood sa mga video ko sa Facebook. At dahil din sa pagbablog ko ay nakilala ko ang asawa ko. Sa maagang pagkawala ng nanay ko ay hinanap ko sa mga babaeng naging girlfriend ko ang pagkakaroon nila ng mother figure sa akin. Huli na nang na-realize ko na lahat pala ng mga nakarelasyon ko ay mas matanda sa akin. Kagaya ng asawa kong tawagin na lang natin sa pangalang Cheska na 5 taon ang tanda sa akin. Ikinasal kami ni Cheska 6 na taon nang nakakaraan. Pero magsisimula ang kwento ko sa unang taon namin bilang mag-asawa. Ayaw muna naming magkaanak noong panahong yon dahil gusto pa naming sulitin ang buhay mag-asawa ng kaming dalawa lang muna, Papa Dudut. Kahit na marami kaming naririnig noon na hindi magaganda ay hindi na lang namin yon pinapansin. Nag-enjoy na lamang kami muna sa pagta-travel at paggawa ng mga bagay na hindi madaling gawin kapag meron ka ng anak. May sariling sasakyan din ang asawa ko kaya hindi na kami nahihirapan para makapunta sa iba't ibang lugar na gusto naming puntahan ng mga panahong yon, Papa Dudut. Okay na ba yung camera, Han? Oo, Han. Pero gusto ko lang muna ipaalam sa'yo na ang ganda ng videographer mo, ha? O siya, 3, 2, 1, action! Hello guys! Welcome back sa vlog ko. Day 3 na namin ngayon ng maganda kong asawa dito sa pinakamagandang beach sa buong Pilipinas. At eto yung mga ginawa namin sa buong araw. Cut! Kinakarir mo talaga yung pagiging vlogger mo, no? Akala mo naman milyon na yung followers, eh. Yan mo naman. Kunwari ka pa dito mo nga nakilala yung pogi mong asawa. Oo na. Pero parang nagsisisi na ako na dito tayo pumunta sa beach na to. Bakit naman? Ikaw kaya ang pumili nito. Sabi ko kasi sa'yo, sa Gimaras na lang tayo eh. Kaso babae dapat yung masunod kaya hindi na ako pumalag nung pinili mo to. Tsaka, last day na natin bukas.
Kaya sulitin na lang natin to. Sa bagay, may point ka. Pero nakakahilo kasi panoorin yung dami ng mga tao sa paligid. Nakakailang na nakakahilo. Feeling ko kasi nakatingin silang lahat sa akin. Ano ka ba? Huwag mo silang pansinin. Saka ako naman talaga yung tinitignan nila. Siguradong napanood na nila yung mga travel vlog ko. Pero Han, tignan mo yung babae sa bandang kaliwa mo. Yung nakapulang bikini. Kaunting bukaka na lang niya makikita na kaluluwa oh. Tsaka yung isa, yung nakaputing t-shirt na malapit lang sa kanya. Walang suot na bra kaya bumabakat yung katawan. Basa pa yung damit kaya kita yung maitim niyang... Han, panay naman ang titig mo sa iba eh. Saan ka kasi tumingin? Ano ba yan? Natatakot na tuloy ako. Parang ikaw pa yung naghahanap ng chick sa atin eh. Ganon? So, naghahanap ka pala ng chicks. Hindi no? Bakit pa ako manchi-chicks? Eh ang ganda na ng asawa ko. Pero ang totoo, natatakot ako. Baka kasi bumalik yung dating ikaw. Tapos, ipagpalit mo ako sa kapwa mo babae. Huwag mo na isipin yung nakaraan kasi tapos na yun. Ang mahalaga, kung anong meron tayo ngayon. Pwede ka naman tumingin sa iba. Basta tingin lang ha. Ang akin lang, pumunta pa tayo rito kung ako lang din naman pala yung titignan mo. Eh di sana sa bahay na lang tayo. Doon kahit titigan mo pa ako ng nakaubad kung gusto mo. Yan din naman ang mangyayari mamaya pagbalik natin sa kwarto. Antayin mo lang at maganda ka na rin. Wow ha! Nakakatakot naman. Please, wag po. Maawa kayo. Ang cute mo pag ganyan ka. Kung sino pa yung mas matanda, yun pa yung mas isip bata eh. Teka, ano nga ulit yung pangarap mong gawin natin kapag nagta-travel tayo? Pangarap ko? Hello, pangarap mo yun. Pangarap mo kaya na may mangyari sa atin sa iba't ibang parte ng Pilipinas? Babalik na rin mo pa ako, eh ikaw tong panay kalabit pag nasa kwarto tayo. Ako ba? Oo nga no. Maiba ako. Totoo bang natatakot ka na baka pumatol ulit ako sa kapwa ko babae? Oo, yun kasi madalas ko mapanaginipan. Ipinagpalit mo raw ako sa kapwa mo babae. Pero malabo na yun mangyari kasi kung alam mo lang, nakakahiyaman aminin pero patay na patay ako sa'yo. At kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako nagkaroon ng confidence at hindi ko makakamit yung mga bagay na meron ako ngayon. Pero meron din akong kinakatakot na gawin mo. Gusto mo bang malaman kung ano yon? Alam kong napakanega mong tao pero oo naman. Gusto ko malaman kung ano tumatakbo sa isip mo. Natatakot ako na dahil mas matanda ako sa'yo, baka dumating yung araw na ipagpalit mo ako sa mas bata. Taon na lang kasi yung bibilangin at magiging lantang gulay na ako. Ano ba yung iniisip mo, Han? Makalantang gulay ka naman? Magkakasakit ka ba na maluba para maging lantang gulay ka? Saka kahit anong mangyari, malanta ka man, hindi kita ipagpapalit kahit kanino. Bakit naman hindi? Kung ako yung lalaki, maghahanap talaga ako ng mas bata at mas fresh kesa sa asawa kong malapit ng maging senior citizen. Ano ba naman trip yan? Napakalayo pa bago ka maging senior. Saka, mahal kita kaya ako nagpakasal sa'yo. Kaya nga tayo nagtatravel para sumaya hindi para mag-away. Sorry, Han. Hindi ko pa rin kasi maiwasang ma-insecure sa ibang babae, lalo na sa mga mas bata sa akin. Kaya siguro iniisip ko na baka dumating yung araw na ipagpalit mo pa rin ako sa iba. Promise, Han. Hindi mangyayari yun. Sabihin mo nga na mahal mo ko. Mahal kita. Mahal din kita. Papadudot madalas ganon si Cheska. Palagi siyang nag-iisip ng mga negatibong bagay na minsan ay nagiging dahilan ng pagiging malungkutin niya. Pero ginagawa ko naman ang lahat ng makakaya ko bilang asawa para pasayahin siya, Papadudot. Hindi lang kasi insecurity ang problema ni Cheska. Marami pa siyang mga bagay na dinaramdam, lalo na noong bago pa lamang kaming magkakilala. Masyado siyang negatibong mag-isip at palaging depressed. Lagi rin siyang nag-a-assume na pinag-iisipan siya ng masama ng ibang tao, lalo na ng mga lalaki. Isa rin siguro yon sa mga rason kung bakit babae ang nakarelasyon niya bago naging kami. Hindi ko rin naman siya masisisi dahil naging biktima siya noon ng sexual assault. Yun din ang naging dahilan ng mental health problems niya. At ng pagiging man-hater niya, Papadudot. Isa rin yon sa mga dahilan kung bakit hindi pa namin napagdedesisyonan na magkaroon ng anak ng mga panahon na yon.
Sinasabi kasi ni Cheska na hindi pa raw siya handang mag-alaga ng bata dahil sa mental health issues niya. At nirerespeto ko naman ang lahat ng yon. Nagbago lang siya noong nakilala niya ako. Ginawa ko ang lahat para patunayan sa kanya na hindi lahat ng lalaki ay magkakapareho. At naging matagumpay naman ako sa bagay na yon hanggang sa kinasal na nga kami. Sa katunayan ay hindi naman sa pagyayabang pero 4 na babae ang nagtangkang umakit sa akin noon kahit na alam nila nakasal na kami ni Cheska pero wala akong pinatulan sa kanila. Papadudot kapag may bagay na makakapagpasaya kay Cheska, maliit man o malaki, ay ginagawa ko ang makakaya ko para maibigay yon sa kanya. Ganon ko siya kamahal, Papa Dudut. Hanggang sa dumating yung araw na may nahanap na siyang pwede niyang gawing personal assistant sa trabaho niya. Manager kasi sa isang kumpanya ang asawa ko at marami siyang kailangang asikasuhin. May mga papeles din siya na kailangang basahin at kadalasan nakakalimutan niya ang mga yon. Kaya nang makita ko kung gaano siya kasaya sa pagkakaroon ng katuwang sa trabaho, ay pinakita ko ang buong suporta ko sa kanya, Papa Dudut. Pasensya na kung natagalan ako sa pagbubukas ng gate. May ginagawa lang kasi ako sa loob. May bisita ka pala. Sana sinabi mo para makapaganda ako ng masarap na merienda. Okay lang, Han. Si Shai pala, bago kong personal assistant. Shai, si Francis, asawa ko. Hello, Shai. Hello din po, sir. Napapanood ko po yung mga vlog nyo. Nakasubaybay din ako sa mga social media accounts nyo. Fan nyo po ako. Talaga? Nakakatuwa naman. Welcome dito sa amin. Tara, pasok na tayo. Pasok, Shai. Huwag kang mahiya. Salamat, ma'am. Pero wala talaga akong hiya. Ganun ba? Ang ganda pala ng bahay nyo, no? Simple lang pero modern yung design. Tamang-tama lang yung laki para sa 2 tao. Pati yung garden nyo dun sa labas. Parang sarap tambayan. Maliit lang tong bahay namin. Pero may guest room kami dito. Ikaw talaga, Han. Sa garden lang naman kami tatambay ni Shai. Hindi mo na kailangan banggitin yung tungkol sa guest room. Ma'am, saglit lang po. Sir, pwede po bang makiselfie sa'yo? Ipagmamayabang ko lang po sa mga kaibigan ko. Sige, okay lang. Saka, Francis na lang itawag mo sa akin. Huwag mo na ako tawaging sir. Tara, selfie na tayo. Thank you po, sir. Francis pala. Napaka-hyper nitong nakuha mong assistant ah. Bagay nga kayo pagsamahin. Alam mo yun, masayahin tapos malungkutin. Magiging balanse kayong dalawa. Hindi na kaya ako malungkutin simula nung makilala kita. Sus! Ah, Han, pwede ba kitang makausap sandali? Yung tayong dalawa lang sana. Sige, wait lang. Shai, mauna ka na muna sa garden. Antayin mo na lang ako doon. Maghahanda muna kami ng merienda. Sige po. Salamat ulit, Francis, ha? Nakakatuwa siya, di ba? Yan din yung rason kung bakit gusto ko siyang gawing personal assistant. Kasi unang kita ko pa lang sa kanya, magaan na agad ang loob ko. Saan mo ba siya nakilala? Kapatid siya ng ex ko. Naalala mo ba yung girlfriend ko bago naging tayo? Yung naaksidente? Oo, naalala ko siya. Yung sinabi mo hindi na nakakalabas ng bahay kasi naging bedridden yung nanay nila at siya yung nag-aalaga. Oo, siya yun. Ate yun ni Shai. Nung nakita kong nag-post siya sa Facebook na kailangan niya ng tulong, ayun, kinausap ko siya agad. Okay lang ba sa'yo na siya ang personal assistant ko? Sus! Nagtanong ka pa eh. Alam ko naman kapag nagdesisyon ka, hindi mo na babaguhin. Saka, mukhang masaya ka naman kasama siya eh. Kaya masaya rin ako para sa'yo. Pero sana, hindi umabot sa puntong pagseselosan ko na siya. Alam mo namang mas malakas ka pa man chicks kaysa sa akin eh. Hindi, no? Parang ikaw pa tong praning sa atin, ah. Kasal na kaya tayo. Nakatali na liig natin sa isa't isa. Kaya huwag ka nang matakot, okay? Hindi naman sa praning ako o walang tiwala sa'yo ha. Pero hindi naman ako matatakot kung baliwala ka lang sa akin eh. Ayoko mawala ka sa akin. Sus, ayan ka na naman. Pinapakilig mo ko eh.
Sweet naman itong asawa ko. O siya, sige, lubusin mo ng pagiging sweet mo. Kunan mo na kami ng merienda. Aba, abusado ah. Pasalamat ka, mahal kita. Anong gusto mo? Soft drink? Juice? Kape? Kape lang, Han. Mahilig din kasi sa kape si Shai. Yung timpla ko ha, alam mo na yun. Oh, kita mo? Sino hindi mapaparaning dito eh? Ilang araw pa nga lang kayo nagkakakilala eh. Alam mo na ang hilig niya. Sige, hatid ko na lang mamaya. Alam ko din kulay ng panty niya. Parang tanga naman to eh. Biro lang. Kumalma ka nga, masyado kang praning eh. Papa Dudut, hindi ko maiwasang maghinala na may lihim na relasyon ng dalawa na higit pa sa pagkakaibigan at pagiging magkatrabaho. Lalo pang lumakas ang hinala ko nang may malaman ako sa mga kaibigan kong katrabaho ni Cheska. Madalas daw na lumalabas sina Cheska at Shai na sweet pa sa isa't isa. Kinompronta ko ang asawa ko tungkol sa bagay na yon pero itinanggi niya na may something sa kanila ni Shai at trabaho lang talaga ang dahilan ng paglabas nila. Pero iba na ang kutob ko noon at lalo yung lumakas nang madalas nang ginagabi si Cheska sa pag-uwi at dagdag pa. Kapag nasa bahay siya ay si Shai palagi ang bukang bibig niya. Magkahalong takot, selos at lungkot ang nararamdaman ko noon, Papa Dudut. Alam kong hindi ako perpektong asawa pero ginagawa ko naman ang lahat na makakaya ko para hindi mag-isip ng masama sa akin si Cheska. Samantalang siya ay parang sinasadya niyang maging ganon ako sa kanya. Ang tiwala ko sa asawa ko ay napalitan na ng duda. Napalitan ng takot yung confidence ko sa relasyon naming dalawa. Hindi na ako makapag-focus sa mga gawain ko noon, kaya naman pinahawa ko muna ang printing business ko sa kaibigan ko. Naging madalang na rin ang pag-upload ko ng videos sa social media. Kapag may fan ako na nagtatanong sa akin, sinasabi ko na lamang na busy ako sa negosyo. Kahit ang totoo ay problemado ako at wala akong mapagkwentuhan ng tungkol sa aking pinagdadaanan na yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mayroong isang araw, Papa Dudut, na sumama sa business meeting ng kumpanya nila si Cheska. Magtatagal daw sila doon ng 2 linggo, Papa Dudut. Hindi pa rin nawawala ang takot ko noon dahil iniisip kong magkasama na naman sila ni Shai. Pero imbes na magmukmok ay sinamantala ko na lamang ang pagkakataon para maglinis at mag-ayos ng mga sirang gamit sa bahay habang nagbablog. Marami akong na-accomplish, Papa Dudut, kabilang ng pag-aayos ng tumutulong lababo, mahinang pressure ng mga gripo at pagpapalit ng mga bumbilyang mahina na ang ilaw. Buong linggo akong ganon at nang matapos ko na ang lahat ng mga gawain, ay doon ko naisipang magpahinga, Papa Dudut. Uminom ako para mag-relax. Dahil sa pinaghalong pagod at kalasingan ay nakatulog ako buong umaga kinabukasan. Hapon na nang maisipan kong bumangon at buksan ang cellphone ko. Doon na bumungad sa akin ang mga text and missed call galing kay Cheska. Pagbuksan ko raw si Shai na nasa labas daw ng bahay dahil may kukuning mga papeles. Oras na ang lumipas bago ko nabasa ang mga message ni Cheska mula sa huling text niya. Sa kamay, mag-aalas 5 na rin ang hapon noon. Kaya inisip ko na umuwi na si Shai sa pagkainip. Naglinis na ako ng katawan noon at nakanood ng videos sa Facebook nang marinig ko ang sigaw mula sa labas. Medyo mahina lamang yon pero nang binuksan ko ang bintana at sinilip ang gate ay nagulat ako nang makitang nasa labas pa pala si Shai kahit na bumubuhos na rin noon ang ulan, Papa Dudut. Hello po. Hello, Shai. O ano, nasa loob ka na ba ng bahay? Wala pa po pero nakita na ako ni Sir. Narinig niya na po ako. Nakatulog po yata siya kaya ngayon lang niya narinig yung pagtawag ko. Ganun ba? Pasensya na kung natagalan ka sa paghihintay, ha?
Naku ma'am, okay lang po. Eto na po siya. Bubuksan na po niya yung gate. Sige, Shy. Basta yung bilin ko sa'yo, ha? Opo ma'am, update ko na lang po kayo mamaya. Okay, salamat. Bye. Bye po. Shay, kanina ko pa pala naghihintay. Umuulan pa naman. Pasensya ka na ha. Wala po yun. Kakabasa ko lang ng mga text ni Cheska. Halika, pasok ka. Salamat. Kuhaan lang kita ng tuwalya at saka damit. Pasensya ka na talaga kung natagalan bago ka ta pinagbuksan ha. Okay lang po, salamat po. Kahit tuwalya na lang po, sir. Francis pala. Upo ka muna dyan. Ceramic naman yung upuan sa kaliwa mo. Pwedeng upuan kahit basa ka. Kunin ko lang doon sa loob yung tuwalya saglit ha. Salamat. Nakatulog kasi ako. Eto, kagigising ko lang. Pagod ka ata. Nakita ko yung huling vlog mo na naglilinis ka. Sipag mo pala, no? Hindi naman masyado. Wala kasi si Cheska kaya naisipan ko magsipag kahit medyo kunwari lang. Mukhang nakasubaybay ka talaga sa akin ha. Nga pala, akala ko kasama ko dun sa sinasabi ni Cheska na business meeting ba yun na 2 linggo? Kasama nga po dapat ako doon, kaso marami pa kaming natitirang kailangan tapusin sa office kaya... nagpaiwan na lang ako. Para konti na lang yung trabaho ni ma'am pagka-uwi niya. Masipag ka rin pala eh. Oo, sir. Malaki kasi utang ng loob ko kay Ma'am Cheska. Tinulungan niya kasi yung pamilya namin nung namatay si ate at na-ospital naman si mama. Parang hindi ko alam yun ah. Kaya gagawin ko po lahat para hindi siya madismaya sa akin. Anyway, ito na pala yung tuwalya saka extra na damit ni Cheska. Ayun yung CR sa tabi ng kwarto. Kung gusto mo na mas private, pasok ka sa kwarto namin. May CR doon. Salamat po, pero hindi ko naman kailangan ng privacy. Kahit nga dito na ako magbihis eh. Ha? Joke lang. Hindi ko alam na mapagbiro ka pala. Sige, magbihis ka na. Nakikita ko na kasi yung kaluluwa mo sa basa mong damit eh. Ano po? Wala, biro lang yon. Ay, joker ka rin pala. Pwede bang magpasama sa kwarto ni Ma'am Cheska? Doon daw kasi nakalagay yung papeles na pinapahanap niya sa akin eh. Doon na lang din ako magbibihis. Okay. Liga, sumunod ka sa akin. Matanong ko lang, may boyfriend ka na ba? Wala po. Simula nung naging bedridden si Mama, nawalan na rin ako ng oras para sa mga ganyan. Hanggang sa namatay na lang siya. Parang naisip ko na lang din na hindi para sa akin yung boyfriend na yan. Ganun ba? Sorry sa nangyari sa mama mo. Ito nga pala yung kwarto namin. Pasok ka na lang sa loob. Ayun yung CR. Dito lang ako sa labas ng kwarto. Tawagin mo lang ako kung may kailangan ka pa. Ay, hindi mo ako sasamahan sa loob. Ha? Bakit naman kita sasamahan? Kaya mo na yan. Ibig ko kasing sabihin, baka may mawalang gamit dito sa loob ng kwarto nyo. Ayoko namang mapagbintangan kaya mas mabuting kasama kita sa loob. Akala ko naman kung ano na. Sige, samahan na kita. Uy, teka Shay. May CR naman. Bakit dyan ka nagbibihis? Lalabas na lang muna ako. Sandali. Actually, hindi talaga papeles yung priority ko kung bakit ako pumunta rito. Anong ibig mo sabihin? Ang totoo niyan, naisip ko lang na mag-isa ka, na kailangan mo ng kasama. Huwag ka magbiro ng ganyan, Shay. Baka patulang kita. Paano kung sabihin ko sa yung hindi ako nagbibiro? Papatulan mo ba talaga ako? Naguguluhan ako. Akala ko kayo ni Cheska may relasyon. Kung meron man o wala, ang mahalaga ay yung sa atin ngayon. Kung alam mo lang, matagal na kita gusto. Kahit dun pa lang kita nakikita sa mga vlog mo. Papadudod, sinubukan ko namang magpigil. Pero hindi ko akalaing bibigay din ako noong siya na ang nag-first move at ilang beses na rin naman akong natukso. Pero noon lang talaga ako pumatol sa ibang babae. Sinabi ko na lamang sa sarili ko ng mga sandaling yon na hindi naman siguro magagalit sa akin si Cheska dahil siguradong may lihim din silang relasyon ni Shy. Hindi man ako sigurado sa mga paratang ko pero yun na lamang ang pilit kong pinapaniwalaan
para ma-justify ang ginagawa ko at hindi ko maramdaman ang guilt. Yung isang beses na yon, Papa Dudut, ay nasundan pa hanggang sa halos naging regular na ang pagpunta ni Shai sa bahay naming mag-asawa. Dahil manager si Cheska sa kumpanya nila, ay sinamantala namin ni Shai ang pagkakataon na yon. Palagi kasi itong late na umuuwi dahil marami pa siyang ibang mga inaasikaso kahit tapos na ang office hours. Ginamit ni Shai ang oras na yon para gumawa ng milagro sa mismong bahay naming mag-asawa. Minsan naman ay doon na mismo natutulog si Shai nang hindi nalalaman ng asawa ko. Meron kasi kaming maliit na guest room at doon na natutulog si Shai. Humihirit pa kami noon kapag tulog na si Cheska. Halos hindi kami makapagpigil ni Shai sa isa't isa. Ginagawa naming Valentine's Day bawat araw kahit na hindi pa buwan ng Pebrero. Kahit naglolo ko ay hindi ko naman pinabayaan ang asawa ko. Hindi ko pinapahalata sa kanya na binababoy na pala namin ni Shai yung bahay naming dalawa. Tinatakpan ko ang mga kasalanan ko sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga gusto niya at paglalambing sa kanya tuwing quality time naming mag-asawa. Ginagawa ko yon para hindi niya mahalata ang mga kalokohan ko. Pero sabi nga ng iba, saan ka man mapunta ay babalik at babalik ka pa rin sa iyong pinanggalingan. At yun nga ang nangyari sa akin, Papa Dudut. May isang araw nga na inimbitahan ako ni Cheska na sumama sa celebration ng kumpanya nila sa isang beach resort. Maganda raw kasi ang performance nila at ayaw ko sanang sumama nung una, pero noong malaman kong sasama din si Shai ay pumayag ako, Papa Dudut. Ma'am, mag-CR lang ako ah. Sige lang. Lasing ka na yata, Han. Hindi, no? Nakakadalawang bote pa lang naman ako ng beer. Ano ka ba? Kayang-kaya ko to. Ako pa, mas malakas pa ako sa'yo. Oo na. Basta kapag feeling mo hindi mo na kaya, huwag mong pilitin ang sarili mo, ha? Pinagsasabihan ako ng asawa kong nakapitong bote na. Han, hindi pa ako lasing, no? Halata naman sa boses ko, eh. Hayaan mo na ako. Masaya lang kasi ako. Alam ko na hindi mo ako lolokohin at ipagpapalit sa mas bata sa akin. Kaya, may rason ako na magsaya. Ikaw, hindi ka ba masaya sa akin? Masayang masaya ako sa'yo, no? Oo nga, halata sa itsura mo. Medyo nahihilo lang. Nahihilo? As in, umiikot paningin mo? Umiikot kasi paningin ko eh. Uy, Han, hinaan mo lang naman tawa mo. Bakit? Kinakahiya mo na ako, no? Hindi naman sa ganun, Han. Saan na ba si Shai? Siya lang kakampi ko dito eh. Shai! Shai! Hindi pa nakakabalik. Teka nga, ihina lang din muna ako. Sige, balik ka kaagad ah. Kasi magpapagames pa raw sila mamaya. Saglit lang ako. Sige, lasing na nga ata ako. Woo! Inom pa guys! Sakto, lasing na si Cheska. Nasaan na ba si Shai? Shai! Shai, nasan ka? Francis! Dito! Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Sorry, ngayon lang ako nakasunod. Marami pa kasi siyang sinabi. Si Cheska ba? Sino pa nga ba? Ganun ba? Aayain kasi sana kita maglakad-lakad sa tabing dagat eh. Wala bang makakita sa atin doon? Baka makita tayo ni Cheska, patay tayo nun. Wala no. Kita mo naman mga kasama naming empleyado. Mga uhaw na uhaw sa alak. Nga pala, may gusto sana ako itanong sa'yo. Ano yun? Francis, ano ba talaga ako sa'yo? Anong ibig mo sabihin? Itong ginagawa natin, may patutunguhan ba talaga to o hanggang ganito na lang tayo? Shai, alam mo naman na may asawa ako. Sa simula pa lang, alam mo namang nagsabi na ako na hanggang ganito lang tong ginagawa natin, di ba? Kala ko naman, malinaw na yung limitasyon natin. Oo, malinaw sa akin, pero hanggang doon na lang ba talaga? Pasensya ka na, Shai. Bukod sa katawan at oras ko,
wala na ako maibibigay sa'yo. Natukso lang ako, tumikim at nasarapan. Pero mahal kong asawa ko. Yun nga nagbigay sa akin ng pag-asa eh. Kung totoo yung sinabi mo na ako lang ang pinatulan mo sa lahat ng babaeng sumubok sa'yo, di ba ibig sabihin nun? Special ako. Hindi ko masasagot yan, Shai. Kagaya na hindi mo pagsagot sa tanong ko kung may relasyon kayo ni Cheska. Nirespeto ko yun. Kaya sana respetuhin mo rin ako. At kung maghangad ka pa ng higit pa sa kung ano meron tayo ngayon, pasensya ka na. Pero hindi ko yun maibibigay sa'yo. Papa Dudut, hindi ko akalaing may marirealize ako ng gabing yon. Pagbalik ko sa inuman ay narinig kong pinagmamalaki ako ng asawa ko sa mga katrabaho niya. Alam ko na mahiyain si Cheska pero napakasarap palang marinig mula sa kanya kung gaano siya ka-proud sa akin. Pero hindi ko rin maiwasang mag-guilty kapag naiisip kong hindi totoo yung mga pinapaniwalaan niya. Sa kabila ng nararamdaman kong guilt noon, ay may nangyari pa rin sa amin ni Shai ng gabing yon. Dala na rin siguro ng epekto ng alak na nainom ko. Naunang makatulog si Cheska kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na puntahan si Shai sa kwarto niya. Hindi ko alam, pero dahil na rin siguro sa kalasingan, kaya nag-iba ang galaw noon ni Shai. Mas naging wild siya at mas gusto niya na sinasaktan ko siya habang ginagawa namin yon. Pero dahil hindi ko gusto yon ay nadismaya siya sa akin, Papa Dudut. Sa kabila ng saya na nararamdaman ko ng katawan ko habang ginagawa namin yun ni Shai, mabigat naman ang dibdib ko dahil sa kabilang banda ay nakukonsensya din po ako. Kung iisipin ko lang noon ay masasabi ko na wala naman talagang relasyon sina Cheska at Shai kagaya ng hinala ko. Siguro pinipilit ko lamang ang sarili ko na paniwalaan yon para may dahilan ako na magloko. Nang gabing yon ay na-realize ko na ayaw kong mawala si Cheska sa akin. Ayaw ko na rin gumawa ng mga bagay na ikakasira ng relasyon namin. Kaya napagpasyahan ko na yun na ang huling beses na may mangyayari sa amin ni Shai. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, iniwasan ko na si Shai pagkatapos ng gabing yon. Desidido ako na hindi nagagawa ng kalokohan noon para sa relasyon namin ni Cheska. Pero doon naman lumitaw ang panibago na problema. Dahil sa pag-iwas ko kay Shai ay naging malungkutin siya at hindi na rin naitago ang unti-unting pagbabago sa itsura niya. Namayat na kasi siya at mukhang napabayaan na rin ang sarili. Doon ko na unti-unting natanggap sa sarili ko na ako pala talaga ang may kasalanan sa mga nangyari at hindi si Shai o si Cheska. Ang mahirap lang dahil nagkaroon ako ng dalawang babae. Kapag pumili ako ng isa ay masasaktan naman ang isa. Aminin ko man na nami-miss ko rin si Shai ay kailangan kong gawin ang tama at maging responsableng asawa na kay Cheska. Papa Dudut, habang pilit kong inilalayo ang sarili ko kay Shai, ay saka naman ako pilit na itinutulak ni Cheska papalapit sa kanya. Mas naging madalas ang pagpapapunta sa kanya ng asawa ko sa bahay at madalas pang isama sa mga lakad namin. Dahil doon ay muli na namang nabuo ang hinala ko sa kanila. Kahit kasi sa pagka-travel namin ay kasama pa rin si Shai. Ang masama pa ay nababash na rin ako sa mga vlog na ginagawa ko dahil sa sinasabi ng mga tao na pagkakaroon ko ng dalawang asawa. Aminado naman ako sa sarili ko na immoral ako, pero itinigil ko na yon. Minsan ay may mga sinasabi na rin si Cheska na nagpapakaba sa akin tulad ng kung mambababae raw ako ay hindi siya magagalit kung si Shai ang makakarelasyon ko. Nadagdagan pa yon ng kung ano-anong kawirduhan na sinasabi nito noon. Bago pa lumala ang sitwasyon ay tinawagan ko na si Shai para makipagkita sa akin sa isang tagong restaurant. Inisip ko kasi noon na baka nagkwento siya kay Cheska tungkol sa mga nangyari sa aming dalawa, Papa Dudut.
Kumusta? Nangungumusta ka pa eh. Halos sabay ka na nga patirahin ng asawa ko. Bakit ka nagagalit? Nung ginawa mo akong kabit, halos dun mo na rin ako patirahin sa guest room nyo. Kalimutan na natin yun. Kasalanan ko. Pero ginagawa ko naman lahat para bumawi sa kasalanan ko. Pero ikaw, hindi ko alam kung ano trip mo. Anong pinagsasasabi mo? Akala mo hindi ko alam? Teka lang, ano bang ibig mo sabihin? Balak mo yata na sirain kami mag-asawa eh. Pagkatapos mo ko landiin, si Cheska naman ngayon. Yan. Diyan ka magaling. Kapag may iniisip ka kasing bagay, kala mo yun ang totoo. Wala ka namang alam. Wala nga akong alam. At hindi ko talaga malalaman kung hindi mo sasabihin. Kaya sa huling pagkakataon, tatanungin kita. May relasyon ba kayo ng asawa ko? Wala. Wala kaming relasyon ni Ma'am Cheska. Walang nangyayari sa amin at mas lalong hindi ako tibo. Kaya kung sino man nagsabi sa'yo ng mga bagay na yan, please lang, huwag mong paniwalaan. Sigurado ka? At bakit ko naman lolokohin sarili ko? Ngayon ako naman magtatanong sa'yo. Sige, total may pinagsamahan din tayo. Ano yun? Bakit ka tumigil? Bakit mo ko iniiwasan? Dami kong tanong sa sarili ko kasi di ka man lang nagpaalam ng maayos. Di ko alam kung may nagawa ba akong kasalanan sa'yo kaya bigla kang nagkaganyan. Tigilan mo nga yung pag-iyak mo. Huwag ka mag-iskandalo rito. Kaya nga itong restaurant na to'y pinili ko eh. Para wala masyado makapansin sa akin. Tapos eksena ka ng ganyan? Kapakanan mo lang talaga iniisip mo, no? Bait mo naman sa sarili mo. Nung gabing nasa celebration tayo ng kumpanya nyo, doon ko na-realize kung gaano ko kaswerte sa asawa ko. Doon ko nakita kung gaano siya ka-proud sa akin. Kasi pinagyabang niya pa ako sa mga katrabaho niya. Doon ko naramdaman kung gaano siya ka-importante sa akin. At sa kabila ng mga nangyari, babalik rin pala ako sa kanya. Kung yun talaga ang dahilan, naiintindihan ko. Pinatulan kita, hindi dahil sa special ka sa akin, kundi para gumanti kay Cheska. Akala ko kasi may relasyon kayong dalawa. Pero ngayon sigurado na ako na wala talaga. Wala nang dahilan para ipagpatuloy ko yun. Alam mo, bagay nga kayo ng asawa mo. Pareho kayong weirdo. Alam kong mali ako at kagagawan ko yung mga nangyari. Pero ayoko nang dagdagan pa yung kasalanan ko. Kaya habang maaga pa, itinigil ko na. Pero alam mo kung tutuusin, dapat nga kitang pasalamatan. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ko marirealize na mahalaga sa akin ang asawa ko. Hindi ko pala kaya na mawala siya sa akin. Ganyan din naman gustong mangyari ni Ma'am Cheska kaya inutusan niya akong akitin ka. Ano? Anong pinagsasabi mo? Wala yun. Ano ka ba? Kalimutan mo na lang yung mga sinabi ko. Anong kalimutan na eh? Sinabi mo na nga. Kaya pala sa simula pa lang eh. May nararamdaman ako kakaiba sa inyo. Sabihin mo sa akin lahat. Huwag ka magsinungaling. Huminahon ka nga. Akala ko ba ayaw mo gumawa ng eksena dito? Walang kasalanan si Ma'am Cheska. Inutusan niya akong akitin ka pero sinabi ko sa kanya na hindi ka pumayag. Hindi niya alam yung mga nangyari sa atin. Kagustuhan ko yun at hindi yun dahil inutusan niya lang ako. Sa tingin mo maniniwala pa ako sa'yo? Ginamit niyo pa ako sa kalokohan niyo. Francis, sorry. Papadudot na galit ako ng sobra sa mga nalaman kong yon. Akala ko noon ay ako na ang pinakamasamang lalaki sa buong mundo dahil sa nagawa ko pero biktima lang din pala ako. Sinetap ako ng sarili kong asawa. At kung ano man ang rason niya ay hindi ko na inalam pa. Sinubukan pa noon ni Shai na magpaliwanag pero hindi ko na yon pinakinggan. Pagkarating ko sa bahay ay nag-impake agad ako ng mga damit at umalis. Binako si Cheska sa mga social media account ko at nakituloy muna sa kaibigan ko na nakatira, hindi kalayuan sa bahay namin. Siya yung kaibigan ko na pinagkakatiwalaan ko noon sa printing shop business ko. Papadudot hindi pala maganda sa pakiramdam yung niloko. Sobrang bigat pala sa dibdib. Nagtataka man pero nirespeto na lamang ng kaibigan ko ang pagsarili ko sa problema ko at hindi pagkukwento. Binata pa ang kaibigan kong yon kaya walang naging problema ang pagtuloy ko sa kanya. Dahil doon ay nagkaroon pa ako ng mas maraming oras para makapag-isip-isip. Pero kahit pigain ko ang utak ko ay wala akong maisip na dahilan para gawin sa akin yon ni Cheska. May pagkakataon nga noon na gusto ko na lamang siyang tanungin ng harapan. Sa totoo lang din kasi ay nami-miss ko na rin siya ng panahong yon. Pero mas nangibabaw ang pride ko.
Naisip ko na ako yung biktima kaya bakit nga ba naman ako ang unang gagawa ng hakbang para muli kaming magkausap. Isang linggo rin akong nanatili sa bahay ng kaibigan ko hanggang sa dumating yung araw na si Cheska na mismo ang sumubok na makipag-usap sa akin. Nalaman niya siguro na doon ako pansamantalang nakatira dahil nakita niya sa mga vlog ko. Sinundo niya ako at pinauwi sa bahay namin para pag-usapan ang problema, Papa Dudut. Namiss kita. Sorry sa mga nangyari. Han pa rin ba ang itatawag ko sa'yo? O Francis na lang? Depende sa resulta ng pag-uusapan natin ngayon. Pasensya na talaga sa nangyari. Hindi ko agad na ipaliwanag sa'yo. Sinubukan kitang intindihin, Cheska. Maraming nagsabi na may sira yung ulo mo. Pero hindi ako naniwala sa kanila. Sa iyo ako naniwala. Pero bakit naman ganito? Sorry talaga. Bakit mo ba kasi ginawa yun? Ano pumasok doon sa kokote mo, ha? Alam mo, sa totoo lang, ayoko maniwala sa sinasabi ni Shai. Pero ramdam ko eh. Para may kakaiba. At walang matinong babae na mag-uutos na akitin yung asawa niya. Wala, Cheska! Francis, hindi ako baliw. Eh, anong tawag doon sa ginagawa mo? Di ba kabaliwan yun? Hayop na pag-iisip yan. Hindi naman... Tapos ano? Kapag kumagat ako sa tukso, palalabasin mo na ako'y masama. Kung ginawa mo lang yun para maging malaya ka na, sana nagpaalam ka na lang. Hindi pinagmukha mo pa akong tanga. Hindi yun ganun. Pasensya ka na. Kasalanan ko kasi pinaglaruan kita. Talagang kasalanan mo. Baka naman kagagawan mo rin yung katrabaho mo na nangakit sa akin noon. Pati siguro yung mga fan ko sa... Oo, pero... Ano? Ayop na yan. Eh di namin mo rin. Ipinagmalaki mo pa na hindi ako pumatol. Pero paana mo rin naman pala yun. Lakas mo makagago, Cheska. Francis, magkaiba yung nangyari noon at ngayon. Ako naman ang pakinggan mo, please. Papahinga kita tapos ano? Mamanipulahin mo rin ako kagaya ng ginawa mo sa iba? Kung alam ko lang sana na ganito yung kainatan na relasyon natin. Magsisisi ka bang pinakasalan mo ko? Hindi ko alam. Hindi ko na alam sa totoo lang. Alam mo naman na insecure ako, di ba? Mahilig mag-self-pity, negatibo mag-isip, depressed at kung ano-ano pa. Akala ko ba tanggap mo ko? Oo, tinanggap ko kung ano ka dati. Pero alam mo rin na ginawa ko lahat para matulungan ka. Para bumuti ka. Sorry, Han. Sorry. Ginawa ko lang naman yun para i-test yung loyalty mo. Pero tuwing nagkukwento sila kung paano mo sila hinindian, mas lalo akong nahuhulog sa'yo. At sa tingin mo nakakatuwa yon? Pero si Shai, iba siya. Inutusan ko siyang akitin ka kasi akala ko kakagat ka. At nung sinabi niya sa akin na hindi ka pumayag, magkahalong lungkot at saya yung naramdaman ko. Masaya ako na humindi ka, pero nalungkot din ako sa parehong rason. Ha? Anong ibig mo sabihin? Francis, gusto kong maging bahagi ng buhay natin si Shai. Gusto ko siyang kasama. Gusto ko siya. Pero hindi pwede kasi kasal ako sa'yo at pareho pa kaming babae. Ano bang klase pag-iisip meron ka? Anong pantasya yan? Yes ka naman. Para sabihin ko sa'yo, nagsinungaling si Shai. May nangyari sa amin. O ano? Natahimik ka? Pumatol ako sa kanya. Pumatol ako kasi akala ko may relasyon kayo. Pinatulan ko siya para maagati sa'yo. Pero alam mo kung ano yung mas malala? Hindi lang isang beses may nangyari sa amin. Marami. At dito pa mismo sa loob ng bahay natin. Alam ko, Han. Alam ko lahat pero nagbulag-bulagan ako. Nalaman ko kasi na mas mabuti na rin na magkamabutihan kayo para kapag nawala ako sa mundo, alam ko may mag-aalaga at magmamahal sa'yo. Pero mali yun. Mali yung ginawa namin kaya itinigil ko na. Nangako ko sa altar na tayong dalawa lang. Saka anong pinagsasabi mong mawala sa mundo? Masyado ka talagang negatibo mag-isip. 5 taon lang agot ang edad natin. Sabay tayong tatanda. Kaya pwede ba tumigil ka na sa aga ganyan mo? Hindi mo kasi naiintindihan eh. Hindi talaga. Kasi alam mo kung ano yung pagkakaintindi ko? Na gusto mong matupad yung pantasya mo na maging tatlo tayo sa relasyon to. Ano yun? Tatsulok?
Francis! May sakit ako sa puso. Papadudot, kumalma ako nang marinig ko yon mula kay Cheska. Sinabi niya sa akin na may mild heart enlargement daw siya o hindi normal ang laki ng puso niya. Ang sabi ng doktor sa amin noong sinamahan ko siyang magpa-check up. Nalaman ko na hindi lang yon dahil sa lifestyle niya na laging nagpupuyat kundi pati na rin sa mga kinakain niya. Pwede pa raw yung lumala kung hindi niya aalagaan ang sarili niya. Hindi naman ganong kalala ang sakit na yon pero nilamon ng pagiging negatibo si Cheska. Kaya naisipan niyang gumawa ng mga bagay na halos sumira sa aming dalawa para lamang masiguradong masaya pa rin ako kahit na wala na siya. Dahil nga sa mga nalaman ko ay parang bulang nawala ang galit at hinanakit ko sa kanya. Kung sinabi niya lang sana yon ng mas maaga ay hindi na sana ako pumatol pa kay Shai. Pero hindi ko maitatanggi na natakot ako noong nalaman kong nagugustuhan niya rin si Shai. Pero naniwala ako sa sinabi niyang wala naman silang relasyon. Papadudot, tulad ng nabanggit ko kanina, 6 na taon na kaming kasal ni Cheska. Maganda na rin ang lifestyle naming dalawa. Regular kaming nagpupunta sa gym para mag-exercise at patuloy pa rin sa pagbablog. Si Shai naman ay nanatili pa rin bilang personal assistant ni Cheska pero pinutol na talaga namin ang ugnayan namin sa isa't isa. Yun ay kahit may mga gustong mangyari si Cheska sa amin na bahagi ng mga pantasya niya. Sa totoo lang ay nandidiri ako sa ideya na yon. Ayokong maging hugis at sulok ang puso namin at desidido akong bumawi sa lahat ng mga pagkakamali ko sa asawa ko. Hanggang dito na lamang po, Papadudot, ang kwento na ibabahagi ko. Sana po ay may natutunan kayo at sana'y alagaan nyo ang mga mahal ninyo sa buhay. Iparamdam nyo sa kanila na lagi lang kayong nandyan para sa kanila. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ng buhay ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Francis. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.